Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, sapagat sa gabing ito ay muling mo kaming tinipon sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay parangalan at dakilain sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, na kami muling makapag-aaral ng iyong mga salita. At sa pamamagitan nito ay magkaroon kami ng matapat at matatag na pananampalataya na ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong dakilang kalooban. Pagkalooban mo kami ng karunungan, ng kaalaman at kaunawaan, at sa pamamagitan nito'y lumago at tumibay kami, na maganap namin ang lahat ng bagay na hinahangad at hinanasa mo para sa aming mga buhay. Bless our soul, Father God, through your word, at sa pamamagitan po nito'y magkaroon kami ng matibay na pananampalataya hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito, Panginoong Diyos, sa kanila. Ang kailang katapatan na ibinigay sa iyo ay tapat din na papalitan mo ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang katapatan nilang ito ay may kagantihan na kabutihan at biyaya mo. Salamat po, aming Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan mula umpisa hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Rome chapter 8, Roma, Kabanatang 8, verse 9 to 14. 9 hanggang 14. Roma 8, 9 hanggang 14. Sabay-sabay po tayo. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat po ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo sa mga patay ay magbibigay ng buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. We have spirit and soul and body. Lahat po tayo ay may tinatawag na spirito, kaluluwa at katawan. This Romans chapter 8 says about two mind, spiritual mind and physical mind. Ang Kabanatang 8 ng Roma ay tumutukoy sa dalawang klaseng kaisipan. Una ay ang makalamang kaisipan at ang pangalawa ay espiritual na kaisipan. Before we be born again, we have only one mind. Bago tayo isinilang na muli, tayo pa'y may isa lamang kaisipan. Of course, it was physical mind or ourselves. At ito'y masasabi nating kaisipang makalaman at ito'y tumutukoy sa ating lumang pagkatao. But when we died with Jesus Christ on the cross through water baptism, Holy Spirit dwelling in us. Pero nang mamatay tayong kasama ni Kristo doon sa krus, ang banal na Espiritu Santo ay nanahan na sa atin. And then our spirit become one spirit with Holy Spirit. Kaya naman ang ating spirito ay nakisa na sa isang spirito ng banal na spirito. From that point, we have two minds, spiritual mind and physical mind. At mula roon ay nag-umpisa na nagkaroon tayo ng physical na kaisipan at spiritual na kaisipan. Because when Adam and Eva commissioned to God in the Garden of Eden, from our spirit to body all died. Sapagkat nang magkasala po doon sa Hardin ng Eden, sina Adan at si Eva, lahat ng ating mga spirito mula sa kanila ay nangamatay. But God the Father sent to us Jesus Christ, and then He create us in Jesus. Pero pinadala sa atin ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesucristo upang tayo malika bilang isang bagong nilalang. First time, God create all things through His words.
na sa unang pagkakataon ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Yeah, but new creation is different. God the Father sent to us His Son Jesus Christ, and then He created us through His death. Pero sa pamamagitan po ng isang bagong nilalang, ay kakaiba ito doon sa nauna sapagkat tayo'y nalikhang muli sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. It is very easy. God created all things through His words because God is Almighty God. Naniniwala tayo madaling mangyari po na malikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. But new creation, being born again is really difficult. Without His Son's death, there's no salvation. Pero pagdating doon sa bagong nilalang o pagkalikha sa atin bilang isang bagong nilalang, ito'y lubhang napakahirap sapagkat mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Jesus Christ, God's Son, become man, become us. Nang si Jesucristo ay magkatawang tao, siya po'y naging katulad nating mga tao. In the beginning, God created only one man, first man, Adam. Na sa umpisa ay naglikha ang Diyos ng isang tao at iyon ay si Adan. All the men become sinner in first man, Adam. Na kung paano ang lahat ng tao ay nagkasala sa pamamagitan ni Adan. That's why God the Father sent to us new Adam, second Adam, Jesus Christ. Kaya naman nagpadala ang ating Ama sa atin ng isang bagong Adan o huling Adan sa atin. Yeah, at yun that's ay why si Jesucristo. when second Adam, Jesus Christ died on the cross, we all died on the cross. Kaya nga po sa pamamagitan po ng kamatayan ng ikalawang Adan doon sa krus, kasama tayong namatay doon sa krus. Even though unbelievers, Jesus Christ died for even though all the men until unbelievers. Kaya naman magiging kabilang din doon ang mga hindi mananampalataya sapagkat ang naging kamatayan ng Jesucristo sa krus ay para sa lahat ng mga And then tao. when Jesus Christ died from death, also we get from death with Jesus Christ. At sa pamagitan naman ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, tayo din ay kasama niyang muling nabuhay. At that time, Jesus Christ living us by the Holy Spirit. Kaya naman yun ang panahon na kung saan si Jesucristo ay namumuhay na sa atin. Because God is one God. By the Holy Spirit, God, we become God's temple, God's house, and God dwelling in us. Sapagkat ang Diyos ay isa lamang, kaya naman ang Diyos ay nanahan sa atin at ginawa niya tayong tahanan at nananahan siya sa atin. That's why you see verse 10, diba? If Christ in you, the body is dead. You understand? Still, our body is dead. Kaya naman sinabi dito sa versikulo 10, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay. Ibig sabihin, mananatiling patay ang katawan. Because this Paul separate body and spirit. Sapagkat makikita natin at mapapansin natin kung saan si Pablo ay pinaghiwalay niya yung katawan sa spirito. If Christ in you, the body, your body is dead because of your sin. Kaya naman sinabi dito na kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil doon sa kasalanan. But the spirit is life because of the righteousness. Samantalang ang spirito ay buhay naman dahil doon sa katwiran. Which means, like I said, NIV, which means our spirit is life. There's life in our spirit because of God's righteousness. Ibig sabihin, ang dahil doon po sa kanyang katwiran ay nagkaroon ng buhay doon sa ating spirito. When Holy Spirit dwelling us, our spirit, there's life. Kaya nga po sa pamamagitan ng pananahan ng Banal na Espiritu sa atin ay nagkaroon ng buhay ang ating spirito. The God's life came to our spirit, and then our spirit. Ibig sabihin, yung spirito mismo, yung buhay mismo ng Diyos ay nanahan sa atin, kaya naman nabuhay ang ating spirito. And then, it is important, di ba? Our resurrection, this physical body resurrection. At alam natin na napakahalaga po yung tinatawag na muling pagkabuhay ng ating bagong katawan. Already I told you, we have two mind, two ourselves. Katulad nga po ng aking sinabi sa inyo na meron tayong dalawang klase ng kaisipan, parang dalawang klaseng pagkatao. Physical mind, physical ourselves, and then spiritual ourselves, spiritual mind. Na kung paano meron tayong tinatawag na makalamang kaisipan na tumutukoy sa ating laman, at meron din naman tayong spiritual na kaisipan na tumutukoy sa ating spiritual na pamumuhay. Our soul is center. From the center, time to time, can move to the one side. At mula doon sa gitna ay naroon ang ating kaluluwa at ito'y maaring matangay sa kabila at maaring matangay din sa kabila. Before we born again, this soul
stay in our physical body. Kaya naman nang bago tayo isinilang na muli, yung ating kaluluwa ay nakapanig doon sa ating laman. Yeah, that's why all the time we had this physical mind. Kaya naman lagi po ang ating kaisipan ay nakatukoy, patungkol lamang doon sa ating pisikal. Yeah, but after be born again, diba? After Holy Spirit dwelling us, we have new ourselves spiritual mind. Pero pagkatapos po na tayo maisilang na muli, nagkaroon tayo ng isang bago pong kaisipan at ito po'y tumutukoy at nakapanig dun sa ating spiritual na kaisipan. From that point, we can really worship to God and want to follow Him. At mula roon ay nagkakaroon tayo ng kaisipan na sumamba sa Kanya at sumunod sa Diyos. From that point, you want to lead by the Holy Spirit. At yun din yung pagkakataon na kung saan hinahangad ng baso sa atin na tayo mapangunahan ng banal na Espiritu. Yeah, because you see, like as verse 14, okay, one more time, sabay-sabay tayo. Tignan natin doon sa 14, sabay-sabay, sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Time to time, our spiritual mind want to lead by the Holy Spirit. Kaya nga po makikita natin at mapapansin po natin na kung saan na sa bawat sandali ay nais nating mapangunahan ng Espiritu ng Diyos. That's why verse 13, diba? Verse 13, if you live according to the flesh, you will die. Na kung paanong sinabi po sa 13, kung sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. But if by the Spirit, you put to the death the deeds of the body, you will live. Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. After this, the Holy Spirit, we can kill our physical mind. Kaya nga po matapos po natin matanggap ang banal na Espiritu Santo, ay maaari na po nating patayin ang ating pisikal na kaisipan. Please you understand, this verse 13 is not says about our salvation. Tandaan po natin, ang versikulo 13 ay hindi tumutukoy sa ating kaligtasan. What is the topic of this Romans chapter 8? Pero ano nga po ba yung tinutukoy ng kabanatang 8 ng Roma? To become God's children, God's son, diba? And the direction of our this body. Na ito po ay tumutukoy sa ating pagiging anak ng Diyos at tumutukoy sa muling pagkabuhay ng ating spirito. That's why like as verse 23, diba? Verse 23, we ourselves, grown ourselves eagerly, waiting for the adoption, the redemption of our body. Kaya naman binabanggit doon sa 23 sa makatuwid bagay, sabi dito na nagsisihibik din ng ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkup na dili ibat ang pagtubos sa ating katawan. Now, topic of this Romans chapter 8 is the direction of our body. Kaya nga po, ang tinutukoy na po sa Pablo sa Roma Kabanatang 8 ay ang muling pagkabuhay ng ating katawan. Of course, all the true Christian will be raised from death. But it is important about time. When? Totoo naman po talaga ng lahat ng mga mananampalataya ay muling mabubuhay. Bubuhayin ni Kristo. Pero ang tanong lamang po ay kailan nangyayari. According to 1 Corinthians chapter 15, diba? When Jesus come again, true Christian will join to resurrection. Into the direction. At katulad nga po ng binanggit ng Biblia na sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga bubuhay na maguli makakapiling ng ating Panginoon. Those who are nearly belong to Jesus Christ, diba? Who are staying in Jesus Christ, lead by the Holy Spirit, they join to the direction of the Jesus Christ when He's coming. Yung lamang po na natiling tapat sa ating Panginoong Kristo hanggang sa muli niyang pagparito, yung mga nangapuspos ng banal na Espiritu Santo ang siyang makakasama ng ating Panginoon sa muling pagkabuhay. But this last the direction after leading kingdom, when God will judge all things in the white throne of God. That time, there's the direction. Pero hindi lamang po doon magaganap yung muling pagkabuhay sapagkat ang kaganapan nito ay matapos po yung tinatawag na kahatulan doon sa luklukan ng awa ng ating Panginoon. Doon pa lamang po pagkatapos noon mangyayari po yung tinatawag na muling pagkabuhay. God is Trinity God. Ang Diyos ay tatlong persona. Father, Son, Holy Spirit. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Before I explain to you, God the Father, all
things of God is belong to God the Father. Ipinaliwanag ko po sa inyo na kung dati pa, na kung saan ang lahat ng bagay ay nagbumula sa Diyos Ama. That's why God the Father, who's God the Father? Who's God? Like as God's nature, God Himself. God Himself. Kaya nga po, naililiwanag sa atin kung sino talaga ang Diyos. Ang Diyos ay siya mismo sa kanyang That's sarili. why Apostle Pablo said, Jesus Christ, image of God, only image. At ipinapaliwanag naman po ni Apostol Pablo na si Jesucristo ang tinatawag na larawan ng Diyos na hindi nakikita. Image of God's beings, Apostle Pablo said. Diba? Ibig sabihin, larawan siya ng pagka-Diyos. ng Diyos. Only Jesus Christ, image of God. God revealed all His things through sons. At dahil nga po si Jesucristo ang tinatawag na larawan ng Diyos, kaya naman nahayag ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Thanks God, because from the beginning, God created us according to His image and likeness. Kaya nga po tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang pagkalikha sa atin sa pasimula pa lamang ay nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. That's why by the Holy Spirit, God wants to dwell in us. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, hinahangad ng Panginoon na siya'y manahan sa atin. Why? Why God wants to dwell in us? Bakit nga po ba hinahangad ng Diyos na manahan sa atin? Because God wants to reveal Himself through sons, also sons, us. Sapagkat ang nais po ng Panginoon ay mahayag siya sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Because God is spirit, but He has no image, like as no body, no forms. At dahil nga po ang Diyos ay Espiritu at wala po siyang anumang klaseng anyo. Only 2,000 years ago, Jesus Christ became man, diba? That is only special case for our salvation. Pero alam natin na 2,000 taon nakalipas ay nagkaroon ng tinatawag na espesyal na pangyayari na kung saan si Jesucristo ay nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. You see, Old Testament times, God said, I am living God, I am creator, Almighty God. Kaya nga po ay nagpapakilala ang Diyos sa lumang tipan na ako ang makapangyarihang Diyos, ako ang buhay na Diyos. That's why Israel people, they are so much confused, but they don't know who is God. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aalinlangan ng mga salita sapagkat hindi nila nakilala ng lubusan ang Diyos. That's why they want to make God, and then it was idol. Yan ang dahilan kung bakit nagawa sila ng kanilang Diyos at ito'y tinatawag na Diyos-Diyosan. But 2,000 years ago, God sent to us His Son, Jesus, as His image and likeness. Pero 2,000 taon nakalipas ay pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na siyang larawan ng kanyang Diyos. But Jesus Christ, after this, now He's in us by the Holy Spirit. At matapos po na muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus, nasan siya? Nasa atin na ngayon at namumuhay sa atin. Even though now He's in heaven, but still in us. Kaya nga po sa kabila po ng si Jesucristo ay nananatili sa langit, pero nananatili din siyang nananahan Why? sa atin. God wants to reveal Himself through us. At ang dahilan, sapagkat ang nais ng Panginoon ay mahayag siya sa pamamagitan natin. Through our physical mind, God cannot God cannot reveal Himself through our physical mind. Tandaan natin na hindi pwedeng mahayag ang Diyos sa pamagitan lamang ng ating pisikal na kaisipan. Because physical mind, it doesn't belong to evil one. Sapagkat naniniwala tayo ang lahat ng ating pisikal na kaisipan ay kabilang sa Diablo. Genesis chapter 3, diba? In the Genesis 3, God let us, Satan, eat our physical body. Kaya nga po doon sa Genesis Kabanatang 3, sa pamagitan ng kasalanan, ay nanahan sa ating pisikal na katawan ang Diablo. From that point, devil, this Satan, control this physical body. At mula noon ay patuloy nang kinukontrol ni Satanas ang ating katawan. That's why it was from the beginning, diba? From the book of the Genesis, it was problem. Who are you? Flesh or spirit? Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na sa pasimula pa lamang mula doon sa Genesis Kabanatang 3 ay meron ng malaking problema. Saan ka ba? Sa iyong laman ba o sa iyong spirito? Okay, you see Genesis chapter 6. Genesis Kabanatang 6. We have no time. Verse 3, only verse 3. 3. Sinabi ng Panginoon, ng aking spirito ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman. Gayon ay magiging 120 taon ang kanyang mga araw. God said, my spirit shall not, Holy Spirit, God's spirit shall not strive with men forever. Because why? They become nearly flesh.
Ang sabi dito, ang aking spirito, ang tinutukoy niya dito yung kanyang Espiritu Santo, na hindi na ito makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Bakit? Sapagkat siya'y naging makalaman. In the beginning, God created us according to His image and likeness. Bawat sa po sa atin ay nalikha ng Diyos sa pasimula ayon sa kanyang wangis at larawan. That's why God gave to us His Spirit. Why? Only God can dwell in our spirit. Kaya naman hinangad ng Panginoon ay padala sa atin ng banal na Espiritu Santo sapagkat maaari lamang siyang manahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. But time of the Noah, all the people, they become flesh, not spirit. At nakita natin dito na sa panahon ni Noe, lahat ng mga tao ay naging makalaman at hindi ayon sa kanyang Espiritu. There's no God's house, no God's temple. God cannot dwell in and reveal Himself through all the men. Kaya nga po masasabi natin walang tinatahanan ng Diyos, walang tinatawag na templo ang Diyos ng panahon yun, sapagkat ang lahat ng mga tao ay naging makalaman. But verse 6, verse 8, Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero pagdating doon sa 8, datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. But NIV, original Bible said, put on the Noah, put on the grace of God, grace of God. Pero pagdating doon sa magandang balita, ang nakalagay doon ay at si Noe ay tumanggap ng masaganang biyaya sa kanyang katawan. You see, Galatians chapter 3, verse 27. Okay, Galatia 27. 3:27. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binabautismohan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Now, this is saying, this Genesis chapter 6, verse 8 is saying, alam niyo po ba na yung tinutukoy sa 27 ay katulad po ng Genesis kabanatang 6 talatang 8. Now, we were baptized into Christ. That's why we are put on the Christ. Ang sabi dito, tayo nga mga nagabautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. What is grace? Ano po yung tinatawag na biyaya? Of course, because all things that is grace. Lahat ng bagay na meron ng Diyos ay tinatawag na biyaya. When God's things dwelling in us, we said it is grace. Kaya naman kung ano man ang mga bagay na ipinagkakalob na galing sa Diyos ay tinatawag nating biyaya ng Diyos. There's no grace of God in the world. At nasasabi natin sa sanlibutan ay walang tinutukoy na biyaya ng Diyos. Because this grace only belong to God Himself. Sapagkat ang biyaya po ay nanggagaling lamang at pag-aari ng Diyos. Only we can put on the grace of God by the Jesus Christ. At mararanasan lamang po natin ang biyaya na iyon ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Genesis chapter 1, before I explain to you, says about new creation. Doon sa Genesis kabanatang 1 ay pinaliwanag ko po sa inyo na ito'y tumutukoy sa ating bagong nilalang. Verse 1, diba? In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Verse 2, the earth was without form, nothing become image of God. At doon sa 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ibig sabihin, yung wala pa siyang tinatawag na spirito ng Diyos. Now it says about man, people, salvation. Ibig sabihin, dito'y tumutukoy sa mga tao na hindi pa nila natatanggap ang kaligtasan. Like I said, diba? Before Jesus Christ become man and died on the cross. That is explain this one. At ito'y nagpapaliwanag na kung saan bago na ipako sa krus ang ating Panginoon. No Pope, not that Pope become image of God. Kaya nga po, walang anyo, walang laman, hindi pa naging larawan ng Diyos. Because darkness, we are full of the darkness of God, darkness of the evil one, the devil. Dahil ang tao noon ay kapuspuspan ng kadiliman at nananahan sa kanya ang masama. That's why darkness was on the face of the deep. Kaya sinabi doon ng kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. And then the Holy Spirit was hovering over the face of the water. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Again, I explain to you, why God created us? Ipapaliwanag ko sa inyo, bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Why God gave to us His Spirit? Why God gave to us His Spirit? Bakit nga ba ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang Spirit? From first time, God created His Son, His image. Sapagkat sa una pa lamang ang pagkahalika ng Diyos sa tao ay ayon sa kanyang anak, sa kanyang larawan. From first time, God
God wants to dwelling in us by the Holy Spirit. Ibig sabihin ng panahong iyon, sa unang pagkakataon pa lamang ay ninahangad na ng Diyos na manahan sa atin. That's why according to this God's will, God Holy Spirit all the time hovering over all the men in the world. Yan ang dahilan dahil sa kaloobang ito, ang banal na Espiritu Santo ay sumasa ibabaw ng lahat ng mga Holy Spirit said, diba, I want to dwell in you, I want to stay in you. Please accept Jesus. Ibig sabihin parang sinasabi ng Diyos sa atin, nais kong manahan sa inyo, kaya naman tagapin nyo si Yesu Cristo. That's why when we accept Jesus Christ, our darkness, devil's power will come, and then Holy Spirit can come to us. Kaya naman nang tinanggap natin ng banal na Espiritu Santo, lahat ng kadiliman at gawa ng masama ay umalis sa atin at nanahan sa atin si Yesu Cristo. Yeah, that's why John chapter 1, diba, in the beginning, there's word was God. Kaya naman sinabi doon sa Juan Kabanatang 1, Talatang 1, na sa pasimulay naroon na ang salita. In the word, there's life, and then life of At man. binanggit doon na mula doon sa salita ay naroon ang liwanag at ang liwanag na yon ang buhay ng And lahat. then this light came to darkness, but they did not know, but they did not comprehend about the light. At sa kabila po ng pagpunta ng liwanag sa kadiliman, pero hindi po kinilala ng kadiliman ng liwanag. Yeah, because they are staying in so deep darkness. That's why they don't know what is the light. At dahil nga po sila'y nananatili doon sa kadiliman, kaya wala silang kaalam kung tungkol sa kaliwanagan. They are so much controlled by the evil one devil. That's why they cannot come to light. They do not come to the light. At dahil nga po sila ay pinaghaharian ng masama, ng Diablo, kaya naman ayos nilang lumapit sa But liwanag. verse 12, but those who are accept true light, the word Jesus Christ, they become children of God. Kaya naman sinabi doon sa talatang 12, nang sino ang mananalig at tatanggap sa pangalan ng ating Panginoon ay magiging anak ng Diyos. This is born again, diba? Born again. At ito'y tumutukoy sa pagkasilang na buhay. Apostle John said, born again, not by the flesh of the will of the man, by God from God. At ito yung binabanggit ni Apostol Juan na isisilang na muli, hindi sa kaparaanan ng tao, kundi sa galing sa Diyos. This seminar in the Korea, Nagkaroon ng pag-aaral ng Biblia sa Korea. they invite 4 missionaries, Philippines, Japan, and India, Guatemala. 4 na missionary lamang po ang inimbitahan doon. Isang Pilipinas, isang Indiano, Guatemala at Japan. And then they are hearing our testimony also. At narinig po nila yung ating mga patotoo. I realize missionary and ordinary pastor in Korea is something different. At doon ko nakita at napagtanto na yung mga missionary at mga pastor sa Korea ay malaki ang pagkakaiba. Yeah, I know Korean pastors, they love missionaries. Alam ko rin naman ang lahat ng mga Koreanong pastor ay mahal nila ang mga misyonaryo. Yeah, that's why they pay all the missionaries plane ticket. Kaya naman sila po yung nagbayad ng mga pamasahe namin sa aeroplano. Also, they let us stay in the hotel and then provide all the food. Sila rin po ang gumastos ng aming pinagtuluyang hotel at mga pagkain. Even though they give to us some small gift. At sila rin po ay nagbigay ng mga maliliit na regalo sa amin. Of course, I can feel they love us also each other. At nakita ko naman kung paano talaga na naroon yung kanilang paglingap sa amin at pagmamahal nila sa amin. But there's limitation. Not really love. Not love us with 100%. Pero merong hangganan ang kanilang paglingap at pagmamahal. Ibig sabihin, hindi 100% yung kanilang pagtingin sa amin. Yeah, because already they have own strong own self. Sapagkat nananatili pa rin matibay yung kanilang, namumuhay yung kanilang lumang pagkatao. But missionaries different. For example, when we have visitors from Korea, all the missionaries let the visitors stay in missionary house. Alam niyo po ba na kapag ang mga misyonaryo, kapag pumupunta doon sa Korea, sila po ay nananatili sa tahanan ng mga misyonaryo. Even though people we building, this our church building, when I stay in the village,
the pastor church members stay in our house. Kaya nga po kapag halimbawa po may dumadayo po nung hindi pa gawa po itong ating church dito, kapag may mga misyonaryo po na galing sa Korea, nananahan sila sa aming bahay. Also, Pastor Cha, when he visit Japan, also he stay in missionary house. At ganun din ang ginagawa po nila na kapag halimbawa po pumupunta sa Japan, lahat ng nagmi-mission ay tumitira sa isang mission house. But almost Korean pastors, they do not invite missionaries in their house. Pero alam niyo po ba na ang mga misyonaryo, ang mga nasa Korea, na kahit na sila po ay nag-iimbita ng mga misyonaryo, hindi po nila pinatitira sa bahay nila. I think like 20 years ago, maybe they invite, but today they change, already change. Mga 20 taon na nakalipas, ganun po yung kanilang mga patakaran, pero bigla silang nagbago. Yeah, that's why even the people, Pastor Manny, he stay in the church members' house. Kaya kahit ako po, nung ako po ay pumunta sa Korea, nakitira po ako ng ilang gabi sa bahay po ng miyembro. You know, even though we don't like our physical brothers and sisters stay in their house. Totoo naman po na talagang minsan ayaw natin lagi na may mga bisita tayo kahit kapatiran. It's different, di ba? When I stay in my mother's house, I can stay in peace because it is become like as my house. Kasi nga ako, nararanasan ko rin, kung halimbawa po ako ay dumadayo doon sa amin sa Korea at nananahan ako doon sa bahay ng nanay ko, mas panatag ang loob ko. Yeah, but today, even though my physical brothers and sisters, they are not invite us stay in their house. Pero alam niyo po ba na kahit mga kapatid ko, ngayon hindi na ako inanayahan sa bahay nila. Yeah, only just they love own family. They want to protect themselves from others. Bakit? Sapagkat ang tunay lamang na kanilang nililingap ay ang kanilang sariling pamilya, kaya po hindi po nila iniintindi ang iba. Yeah. Guatemala missionary, di ba? 2006 Guatemala missionary, before he became missionary, he visited our church. Alam niyo po ba yung misyonaryo sa Guatemala, 2006 po siya, nang po siya ay maging misyonaryo, ay dumalaw na po dito sa ating iglesia. At that time, he asked me, Pastor, how can I stay in God's love? At ang naging katanungan po, nung dumayo po siya dito sa Pilipinas, ang tanong niya po sa akin, Pastor, paano ba ako mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Because he want to recover his first love to God. Sapagat ang nais niya nga po ay manumbalik yung kanyang unang pag-ibig sa Diyos. That's why I told him, go to mission, foreign mission. Kaya po nasabi ko sa inyo, mag-misyonaryo. Yeah, that's why he became missionary. Kaya po, siya po yung naging misyonaryo. And then, in his testimony, he said one day in the Guatemala, almost he died. Alam niyo po ba na yung sa kanyang patotoo ay nabanggit po niya na muntik na siyang mamatay. He feels so much strong pain in his breast. At nagkaroon siya ng paninikip sa kanyang dibdib. That's why he made last will, diba? Last will. Kaya gumawa na po siya ng huling testamento. After hearing his testimony, God touched me, diba? God touched me because it's so dangerous. At nang marinig ko po yung kanyang testimonya, ako po ay nagulat o nagkaroon ng tinatawag na pamubuhay nabuhay yung kaisipan para sa kanya sapagkat napakadelikado nun. Yeah, that's why first I asked him after seminar, where's your staying place? Kaya po pagkatapos po ng aming pag-aaral ay naitanong ko sa kanya, saan ka ba nananatili? He said, there's no house, only just my mother in the house, only but cannot stay. He'll stay in the hotel. At sinabi niya nga po sa akin, I have to visit mother in the house. Hindi po siya masyadong nananatili doon sa bahay ng kanyang ina, pero nananatili po siya sa hotel. Yeah, because mother-in-law got Alzheimer and the small house. Dahil po yung kanyang biyenan, Korean? Yeah, Korean. Okay. Dahil po yung kanyang biyenan doon sa Korea ay maliit lang po yung bahay at meron pa pong sakit na Alzheimer. That's why I called to sister-in-law, let him stay their house. Kaya po, yung hipag niya ay tinawagan ko, sinabi kong, pwede ba na doon na lang sa inyo manatili ito? Yeah, because my sister-in-law house is in Incheon, and then
only husband stay in Incheon, and then daughter and my sister-in-law stay in Seoul at the house. At dahil nga po doon sa Incheon nakatira yung aking hipag at wala namang nakatira doong iba at sapagkat sila'y nanatili sa Seoul, kaya naman sabi ko, pwede ba doon siya na lang But manatili? after so much, I'm thinking, wondering, said no, because my house is dirty and so much smelling because of my husband. Pero nasabi po sa akin na hindi siya pwedeng manatili doon sapagkat yung aking bahay ay medyo may karumihan at hindi maganda ang amoy dahil yung asawa ko lang ang nag-aalaga. Because they don't like to open their house, their mind. Kasi nga, ang totoo noon, ayaw talaga lang magpatuloy. They are Christian, diba? They are, even though brother-in-law is pastor, not pastoring, but pastor. Kristiyano naman sila sapagkat yung kanyang mga bayaw ay mga pastor pa. That's why people, it was so much shocking. People, my house, my family renting room in Seoul, how many months? 5 months, she was staying my sister-in-law house. Kaya nagulat ako, kikinagulat ko sapagkat nagkaroon kami ng pagrerenta ng bahay doon sa Seoul sa loob ng 5 buwan. Pero yung aking anak na si Jiwan ay nakikitira sa aking hipag. You know why? Because for the her daughter study English from the Jiwan. Pero ang dahilan kung bakit lamang napatira nila si Jiwan sa kanyang bahay ay para turuan yung kanyang pinsan sa pagsasalita ng You know, Ingles. after how many months? She angry, some little angry to my wife. Pero pagkatapos nga po ng ilang buwan na pananatili ng aking anak doon, ay nagalit siya sa aking asawa. But she said about, her sister, my wife is a sister. I have so much for Jiwan, but why are not understand my mind? At nasabi po nung hipag ko sa aking asawa na marami na ako nagastos diyan kay Jiwan, pero bakit ganyan na hindi mo siya nakakatulong sa amin? Not spending money, only stay in house and then eat together. Pero dahil nga po, hindi naman bibigay ng pera, pero ang sinasabi niyang gastos kay Jiwan ay nakikitira at yung pagkain. They are Christian, diba? Also, we are family. They pastor family. They know I am missionary. You have no money, no house. Kristiyano naman sila at magkakapatid at pamilya kami. At alam nila kung anong kalalagayan ko bilang isang misyonaryo. But one day, they know my wife, she has some little money after this money from parents. Pero nabalitaan nga po nila na nagkaroon ng kaunting pananalapi ang aking asawa sapagkat nakuha niya ito sa kanyang magulang. At the time, they asked my wife, borrow money. Tapos nangungutang sila sa asawa. That time my wife said, please, no. That's why she angry to my wife. At dahil hindi pinautang ng asawa ko, nagalit sila sa asawa ko. Please, you understand why I explain to you what is physical mind and spiritual mind. Kaya yan ang dahilan kung bakit nililiwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin po ng makalamang kaisipan sa spiritual na kaisipan. That's why finally I called to hospital for general checkup for the Guatemala missionaries. Kaya po napatawag tuloy ako sa ospital para po ipasuri po yung misyonaryo sa Guatemala. Yeah, because my cousin company connect to hospital, good hospital for the general checkup. Dahil nga po yung aking pinsan ay medyo may kalapit na o medyo mayroong contact na isang hospital na nag-check up. And then I paid 10,000 pesos for the general checkup. Oh, kaya nga po ako po ay nakapagbayad pa ng 10,000 piso para lamang po masuri po yung misyonaryo na yun. You know, at that time, my wife said to me, if we have 2 rooms, really, I want to invite him to stay in my house. At nasabi nga po ng aking asawa na kung meron lamang tayong 2 kwarto, tayo na yung nag-imbita at pinatuloy natin yung misyonaryo na iyon. But my house, my room is in Seoul. There's no room, only one space, only one small, like the Studio type. Yeah. Pero hindi ko pwedeng patuloyin yung misyonaryo na yun ng Guatemala sapagkat yung tinutuluyan namin na kwarto doon sa Seoul ay studio type at walang kwarto. Even though the CR is not door, only sliding glass. That's why
can see, also can hear also sound. Kaya po, kahit nga po yung aming palikuran doon ay walang pintuan na maganda, kundi ito'y slide lamang at salamin. Kaya nakikita kapag ikaw ay nasa loob. Yeah, that's why his friend pastor invite Guatemala missionary to near his church and then let him stay in hotel. Kaya nga po isang pastor na kaibigan niya ang nag-imbita sa kanyang tutuluyan, pero hindi doon sa kanyang bahay, kundi sa isang hotel malapit sa kanya. Yeah, I know they are best friends, but even though people they visit our church together. Alam niyo po ba na yung pastor na yon at saka yung missionary ng Guatemala ay matalik na kaibigan at sabay pa po silang dumalo dito. That Korean pastor, yes, big rat, and then stay in the church with also workplace house with house. At alam niyo po ba na yung pastor na yon ay nakatira sa isang iglesia na kung saan meron siyang parsonage. Malaki yung kanyang tinitira. Maybe he has 2 or 3 rooms, but not stay in the na kahit na po yung kanyang tinitirhan na maaring 2 o 3 kwarto, pero hindi pa rin niya inimbitahan yung missionary. Yeah, but for the general checkup, let him stay in hotel 2 days. Pero para nga po siya po ay masuri, kaya naman nagrenta na lang sila ng hotel para sa kanya. Yeah, it is really different. Physical mind and spiritual mind. Kaya nga po masasabi natin malaki ang pagkakaiba ng makalamang kaisipan sa spiritual na kaisipan. Physical mind, they said, I love you, we love you, we want to help you. Sa physical na kaisipan, sinasabi lang mahal kita, ako ay nagtatangis sa'yo. And then they provide food from hotel food, all. Kaya nga po, maaaring sa pamagitan ng pagmamahal na yon ay magrenta sila ng isang hotel at ibigay ang lahat ng kakainin. Yeah, but they cannot be one unity, one church, missionaries. Pero hindi po nila kayang makiisa doon sa bilang isang pamilya sa isang missionary. If they understand who's missionary, diba? They have no house, no staying place in Seoul. Nearly, they have a spiritual mind. They invite them stay in the Sapagkat house. kung naunawaan lamang po nila na wala namang titirhan talaga ang isang misyonaryo kapag dumadayo sa isa Seoul, ay kung nandoon yung kanilang kaisipan, ang kanilang pagmamahal sa kanya, iimbitahan nila. Yeah, okay, you see, Awit 133. Awit 133. Yeah, okay. All sabay-sabay tayo. Verse 1 From 1 to 3. 1 hanggang 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa makatuwid bagay, sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay, ang buhay na magpakailan pa. Now, we understand about church is one body. You are all brothers and sisters. Maunawa natin mabuti na ang iglesia ay isang katawan lamang, tayo magkakapatid. If you are spirit, if we need by the Holy Spirit, we can be nearly one body, one mind. At kung naunawaan natin mabuti na tayo ay mayroon tinanggap na isang Espiritu Santo, tayo po ay iisang katawan lamang. If we have that mind, we can invite missionaries stay in our house. At kung meron tayong ganung klase ng kaisipan, kapag may nabalitaan tayong misyonaryo, tayo mismo ang mag-iimbita sa kanila sa ating mga tahanan. David also, he did like this with other brothers and sisters. At gagawin nila ang lahat ng bagay nito para sa mga kapatid. That's why other many brothers and sisters, he followed David, even though when they are chasing by the King Saul. Kaya nga po, tingnan natin kung paano nang si David po ay habulin ni Haring Saul, naroon pakikisa sa kanya ng kanyang mga kasama. Yeah, that's why what's the blessing of the David? Verse 3, diba? Blessing. Eternal life. It is blessing. It is rewards. At ano yung naging pagpapala para kay David? Buhay na walang hanggan. Yeah, that's why when I stay with Korean pastors, I was not so happy
Kaya nga po, nang kasama ko po yung mga Koreanong pastor, hindi ako ganun kasaya. They said, we love you, and then you are really respect, and then you want to help. Sinasabi po nila na mahal nila kami at ang respeto nila para sa amin at pagkalinga ay naroon. Yeah, but I can feel it was not true love. Pero nararamdaman ko hindi totoo ang kanilang pag-ibig. Yeah, because already they are in the flesh, physical mind. Bakit? Sapagkat sila ay nasa makaisipang laman. Yeah, we need like Noah's mind. Ang kailangan po natin ay ang kaisipan ng katulad ng kay Noe. Noah, according to Bible, Noah after hearing God's message, 120 years, every day, all the time, he go out and preach the gospel. Na kung paano si Noe, na matapos niya po yung tanggapin ang mensaheng yun na galing sa Diyos, 120 taon na siya'y nangaral ng salita. Because he want to save many people from the flood, God's judgment. Sapagkat ang hinahangad ni Noe ay maligtas ang lahat ng mga tao mula sa baha. We have to check. Where's your mind? Your physical body or your spirit? Kaya naman suriin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y kabilang sa makalamang kaisipan o spiritual Of na course, kaisipan? when I check myself, sometimes in spirit, sometimes in the flesh. At ang sinuri ko ang sarili ko ay napansin ko na minsan nasa laman, minsan nasa spirito. That's why when I stay in Korea, one day my mother weep, cried because of my sin. Alam niyo po ba na sa pananalili ko sa Korea, napaiyak ko pa yung nanay ko dahil doon sa pagsasalita. Yeah, my mother is 94 years old. 94. Ngayon po ang nanay ko po ay 94 na. That's why sometimes like I said, not normal, di ba? Normal, but sometimes not normal. At yung kanyang pamumuhay ay minsan normal, minsan hindi na normal. Yeah, that's why all the time asking to me, when we will go back to Manila, Philippines? And then I said, but after 1 hour, again asking to me. Lagi niyang tinatanong sa akin, kailan ba kayo babalik sa Manila? Tapos po, pagka sinagot ko po, maya-maya, ganun na naman ang tanong niya. It was my mother's worrying, di ba? My stress. That's why all the time, please don't go back, stay with me. At alam niyo po ba na yun yung nagiging kabalisahan ng nanay ko na parang sinasabi niya, huwag ka nang bumalik doon, dito ka na lang sa akin. That's why in the calendar, I make a sign, this day I'll go back. Kaya po mula doon sa kalendaryo, binilugan ko ng malaki para malaman niya kailan ako babalik sa Manila. All the time my mother said, but this pain in the stomach, pain. Lagi ko pong nakikita yung nanay ko na dumadaing doon sa sakit ng kanyang tiyan. Because my mother almost not eating, only just little rice with water. Kasi po halos ngayon ang kinakain lang ng nanay ko ay konting kanin at tubig. Only just small bread with drinks, like good health drinks. At minsan nga po ay nagtitinapay lang po siya at isang umiinom po siya ng mga parang masustansyang inumin. Already very old, di ba? Not strong stomach. This pain is normal. At dahil nga po matanda na po siya, hindi na po maganda yung kalalagayan ng kanyang tiyan. That's why go to this hospital, this medicine, or to other hospital, this medicine. Kaya po kung saan-saang hospital na siya dinadala at kung saan-saang hospital din tumatanggap siya ng gamot. But after only take one medicine, it's not good for me, and then stop. Kaya kapag halimbawa po nainom niya yung gamot at medyo naramdaman niya kakaiba sa kanyang katawan, ititigil niya talaga. That's why one day I asked my mother, go to different city, visit good hospital. Kaya inutusan ko na yung nanay ko na pwede ba po sa ibang syudad ka na lang magpatingin sa doktor? But my mother said, no, I like go. Sabi ng nanay ko, ayoko. Yeah. That's why I angry to my mother. Please follow to me. All the time you said painful, so painful. That's why you follow to me. Kaya pinagalitan ko yung nanay ko, sabi mo masakit ang tiyan mo, dapat sumunod ka sa akin. But my mother, no, I let go. Pero sabi ng nanay ko, ayoko sumunod sa You know, like I said, very old man, very stubborn, very strong mind. Alam niyo po ba ang mga matatanda, matigas ang ulo? Yeah, like I said, little children, almost Para same silang mga children. bata. Yeah, very easily something upset, angry. Madali po silang magtampo. You know, even the old man very easily say bad word.
Kaya nga po yung mga matatanda kapag ka nagtampo, nagsasalita ng masama. Anyway, this way I told to my mother, okay, I'll go back. I have to go back to Manila. I'll not come back to you. Kaya nasabi ko sa nanay ko, pagbalik ko sa Manila, hindi na ako babalik sa'yo. That's why my mother crying and there's so much. Kaya umiiyak yung aking nanay. Lost mind. At halos nawawalan na siya ng That's why, pera. okay, I'll die. I want to die. Kaya sabi ng nanay ko, gusto ko nang mamatay. Maybe this time is not the last time. At lagi niya sinasabi sa akin, baka huli na itong pagkikita natin. It's very sad to stay with old men. Kaya mahirap pong makasamang matatanda. You see, you know why I told you? I love so much my children. My children, I love so much my children. Mahal na mahal ko ang aking mga anak. All the parents, we love so much our children. Lahat ng mga magulang minamahal ang kanilang mga anak. My mother also so much love me, my her children. At naniniwala naman ako na mahal ako ng nanay ko kahit yung mga kapatid ko. Because that is God's love. Sapagkat alam ko na yung nararamdamang yun ay pag-ibig ng Diyos. God give to us His love to parents, only parents. At yun ay ibinigay na pag-ibig sa mga magulang. That's why all the parents so much love their own children. Kaya naman ang mga magulang sobrang mahal nila ang kanilang mga anak. But problem is son and daughters cannot love to parents. Pero ang problema, yung mga anak hindi maibalik yung pagmamahal sa magulang. Only it is physical mind. It is physical mind. At yun ay tinatawag na makalamang kaisipan. You know, when I was in Korea, 1 month I go to work. Alam niyo ba na habang ako'y nasa Korea, nagtatrabaho din po ako. Why? Because for the last tuition fee for the G1 in Canada. Ito'y para po doon sa matrikulang babayaran ko para kay J1 sa Canada. Even though after I received the money, not buy any food for my mother. Alam niyo po ba na pagkatapos ko pong natanggap yung huling sahod ko, imbis na bilhin ko po ng pagkain ng nanay ko, hindi ko nagawa. But all the time, sometimes my mother give to me money. Kasi minsan, o mas madalas po, yung nanay ko pa ang nagbibigay sa akin ng pera. Because my other brother and sisters, when they visit my mother, they give to some money to my Sapagkat mother. kapag binibisita po ng mga kapatid ko ang nanay ko, silang nagbibigay ng pera sa nanay ko. Other cousins, when they visit my mother, they give to my Kahit na ibang taong bumibisita sa nanay ko, nagbibigay sila ng pera. But all the money came to my pocket. At lahat ng pera na pupunta sa kanya, binibigay sa akin. Nearly so much my mother loves her children Sapagkat alam for ko po, myself. Me. ganon yung pag-ibig ng isang magulang sa akin. But how about my physical mind? On just physical, when I say physical mind, I upset to my mother. Pero pa sa aking makalamang kaisipan, nagtatampo pa ako sa nanay ko. That's why I really repent again, came back to cross and die. Kaya naman ako'y nagsisisi at bumabalik sa krus at namamatay doon. Same, all the time, we have two mind, physical mind and spiritual Kaya ang mind. bawat sa puso atin nagkakaroon ng dalawang kaisipan, pisikal at spiritual. But if you are staying, all the time staying in the physical mind, there's no life. At kung mananatili lamang tayo doon sa laman, walang buhay. It is not says about salvation, di ba? Ulit I told you, that says about salvation. Tandaan natin, hindi natin tinutukoy ngayon ay kaligtasan. Because our salvation give to God, free gift. Sapagkat ang kaligtasan natin ay biyaya, regalo ng ating Only by faith, through our mind, faith, we can save from our sin and death. na tayo maliligtas sa ating kasalanan, sa kamatayan, sa pamagitan ng kanyang biyaya. Now it says about our resurrection of the life. Pero ang tinutukoy ngayon ay ang ating muling pagkabuhay. If you are staying in physical mind all the time, there is no resurrection of life. At kung mananatili po tayong lagi sa makaisipang pakalaman, wala po tayong muling pagkabuhay. But if we try to kill this physical mind by the Holy Spirit, yes, resurrection. Pero kung papatayin natin yung ating makalaman sa pagitan ng Espiritu, tayo po'y magkakaroon ng muling pagkabuhay. That's why please you understand God the Father's love. Kaya nga unawain natin mabuti ang pag-ibig ng Diyos. Please you understand grace of Jesus Christ. Unawain natin ang biyaya ng Yesu Kristo. Please you understand why God sent us Holy Spirit. Unawain natin bakit ipinadala sa atin ng Espiritu You are God's temple, God's house. na tayo templo ng Diyos, tahanan ng Diyos. God living in us by the Holy Spirit. At nabubuhay ang Diyos sa atin sa pamagitan ng That's why banal na
from first Spirit. time, God created us according to His image and likeness. Kaya naman nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. When we stay in spiritual mind, there's fruit of the Holy Spirit. At sa pananatili natin sa spiritual na kaisipan, naroon ang bunga ng Espiritu. You know, because when I stay in Korea, I cannot pray, almost not prayer, cannot pray in Korea. Alam niyo po ba na sa pananatili ko sa Korea, halos hindi ako nananalangin. That's why some time to time, I stay in the physical mind. Ibig sabihin, mas madalas na ako'y nasa makalamang kaisipan. That's why we need prayer. Morning prayer, afternoon prayer, even the this time prayer. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan natin ang panalangin sa umaga, panalangin sa hapon, maging ang panalangin ng Because through Biyernes. prayer, we can stay in spiritual mind. Sapagkat sa pagitan ng ating pananatili sa panalangin, mananatili tayo sa spiritual And na then time to kaisipan. time, we can overcome the physical mind by the Holy Spirit. At lagi natin mapagtatagumpayan yung ating makalamang kaisipan sa pamagitan ng And then Espiritu. finally, we can come to the redemption of our body, resurrection. Hanggang sa tayo po'y makaranas ng pagkatubos ng ating katawan doon sa muling pagkabuhay. We have to overcome our physical mind. Kaya by the naman, Holy Spirit. kailangan natin mapagtagumpayan ng ating makalamang kaisipan sa pamagitan ng Okay, Espiritu. just shout 3 times, oh my soul, overcome. 3 times, all can let's play. Oh my soul, overcome, at tayo po'y sama-samang manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin, kami po'y 아버지가 성령을 담아서 도와주시고 우리가 성령을 담아서 아버지 우리가 주님의 돌아옵니다 주님의 삶에 돌아옵니다 아버지의 모습을 돌아옵니다 성령을 돌아옵니다 성령 축복을 돌아옵니다 성령 연결을 돌아옵니다 주여 예수여 주여 도와주시옵소서 주 예수여 주여 예수여 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 우리 모든 것을 도와주시옵소서 주여 도와주시옵소서 주여 예수여 하나님 아버지 모든 것들을 주시옵소서 주여 도우시고 역사하여 Sa'yo lamang namin 주시옵소서 iniiniwala kami mga buhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kaya mo, Panginoon, lahat ng aming natutunan, lahat ng aming mga narinig. Magamat ito'y aming kahinaan, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na ito'y maging kalakasan at katagumpayan para sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na manatili sa iyong salita. At ikaw lamang ang maghari at gumawa sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa mayamang salita mo na ipinagkaloob sa amin. At naniniwala kami ng aming kahinaan ay napalitan ng kalakasan. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit, bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.